ito, no? Nakarating na tayo sa Ecuador. May mahigit 1,000 species ng ibon ang Ecuador at mahigit 30 sa mga ito ay endemic. Lamig-lamig dito, so excited kami umikot dito sa Quito. Dahil malamig at malakas ang hangin, nangangamba ako na walang makitang ibon. Pero nakakita ako kagad ng isang ibon na matingkad ang kulay, ang vermilion flycatcher. Lalaki ang flycatcher dahil sa matingkad nitong kulay. Ito ang pinakamalapit na kamag-anak ng vermilion flycatcher na extinct o naubos na ang lahi sa Ecuador. Hindi man endemic sa Ecuador, naagaw ang atensyon ko sa isang hummingbird. Gaano man kalamig, hindi ito nagpapigil na maligo. This is my second time to see a hummingbird. Pero yung first time nakita ko siya sa South Africa, but this time it's in South America. Napakaraming species daw ng mga hummingbirds. Mahigit 2 oras mula sa Quito, mas nakilala ko ang hummingbird sa bayan ng Mindo. Nakita kung gaano kabilis ang pagaspas ng mga pakpak ng white-necked Jacobin hummingbird at rufous-tailed hummingbird. Kayang magpagaspas ng pakpak ng hummingbird ng 50 beses kada segundo. Patikim pa lang daw yan dahil karamihan sa mga endemic na ibon ay makikita ko sa mga isla ng Ecuador. Yay! We're here in San Cristobal! Hindi ko sa mukha talagang abot hanggang tenga dahil super excited ako sa adventure namin na ito. Ito yung seaman na boat. Ito yung titirhan namin for 4 days or 5 days. Meron akong dinocument doon ng mga frigate birds. Pinagkakaguluhan nila yung mga fishermen. Tinatawag silang frigate bird. Nalaman kong kinakain ng frigate birds ang mga laman loob ng isda na tinatapon sa dagat. Mapapansin na may pulang balat sa lalamunan ng ibon. Pinapalobo ito ng lalaking ibon para makahanap ng kapareha. Dahil maraming ibon, may iba pang napadpad sa bangka namin katulad ng storm petrel at red-footed booby. Tabi namin yung booby. Red-footed booby. Mukhang napagod siya sa biyahe, so nakikiangkas siya. Pag alis ng booby, may isa pang ibon na dumapo sa bangka. Tinatawag itong Galapagos dove, ang una kong endemic bird na nakita. Ang Ecuador ang unang bansa sa buong mundo na nagkaroon ng rights of nature sa kanilang constitution. Sinasabi doon na ang kalikasan ay may karapatang mabuhay. Sa beach pa lang, may mga ibon na kaming nakita. Sinalubong din kami ng cute na sandpiper na mabilis gumalaw sa buhangin. Habang dinadaan-daanan lang ng yellow warbler ang malalaking sea lions. Pero may isang uri ng ibon na nasa beach na makulit sa mga turista. What do you want? Oh, your bato. They saw your bato. Ito ang Espanyola, mockingbird, at ito rin ay endemic. Dumidiskarte ang mockingbird para makakuha ng pagkain at makainom ng tubig. Tumutulong ang ibong ito
na tanggalin ang mga parasite sa balat ng marine iguana. Pero ang ibang ibon sa isla, iba rin ang diskarte para mabuhay. Tulad ng isa pang endemic na ibon, ang woodpecker finch. Pumipitas ito ng bulaklak at kinakain ang talulot o petals. Sagana sa pagkain ng ibon ang mga isla ng Ecuador, katulad ng red crabs. Kinakain ito ng mga boobies katulad ng blue-footed boobies. Sa paaraw ng blue-footed boobies, makikita kung malusog ang ibon. Predator rin ng red crabs ang Nazca boobies at mga lavagal. Ang lavagal ay endemic rin sa Ecuador. Pero ang sumunod na pangyayari na ang nagkompleto ng Ecuador trip ko. Now I'm experiencing this one up close. I'm so excited and getting magnificent photos and videos. May nagliligawan na endemic wave albatros. Pinagtatama nila ang kanilang tuka na parang nag-iespadahan at sumasayaw gamit ang mahabang leeg. Natuwa ako na makitang nagliligawan ang waved albatros dahil sila ay critically endangered o malapit nang maubos ang lahi sa wild. Paalis na kami, may humabol pa. There's a pelican. May mga brown pelican na nagpamalas ng kanilang feeding behavior. Oh! Kapag nakita ng pelican ang isda, mabilis itong mag-dive mula sa ere. May mahabang beak o tuka na may pouch o parang supot ang pelican na tumutulong para makahuli ng isda.